Ay magandang gabi, 'no? Malapit na mag 12:00 pero ating update para kay kay Kibuloy. So lumalabas po na sa official na statement ay sumuko si Kibuloy sa ISAF or Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. At ang opisyal ng ISAF kung saan siya sumuko ay nandun kay General Edmond Peralta. Tapos, pero ang lugar kung saan siya sumuko ay nasa loob mismo ng KOJC or Kingdom of Jesus Christ Compound. So, bago magpatuloy, ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing at magandang gabi po sa lahat at ito po ang ating update. Okay, ngayon ang numero unong tanong ko rito, kanino mapupunta ang 10 milyon na pabuya na inilaan? Kanino kaya? Meron ba kayong hula? Sa tingin ko naman, sa akin lang ito kasi na-monitor ko rin, yung kaibigan ko si Arlene Stone, na si Mrs. Arlene Stone, na siya ay isa sa biktima ni Apollo Kibuloy na napunta sa Amerika at nag-aral doon, naging professional na rin at naging vlogger at ang kanyang dedikasyon para sa vlogging ay walang iba kundi laban kay Apollo Kibuloy at para sa paghahanap ng katarungan. So ganun po kagaling na babae ito si Arlene Rox. No? Pinapangalan niya sa kanyang sarili Arlene Rox, pero Arlene Stone. Ang asawa niya ata yung stateside, American. So, ngayon, may sagutin lang ako. Hello, nag-live ako? Nag-live ako? Sige. Okay. So, may pinurward lang sa akin ang aking kausap na habang nagla-live. So, anyway, ano ito? Okay. Anyway, so ganito po ang atin ang tanong ko lang dito, kanino mapupunta? Sa tingin ko, kay Arlene Rox mapupunta ang 10 million. Kasi sabi ko nga, namomonitor ko yung vlogging niya. At lumilitaw sa aking impression, hindi ko naman sinasabi na yun na nga, pero malamang sa malamang, na ang impression ko ay si Arlene Rox ang nagbigay ng impormasyon kay General Nicolas Torre kung saan talaga si Kibuloy. Ganito, kahit ano pang sabihin nila, kahit sumuko pa si Kibuloy, sa totoo lang walang ibang papuntahan ng kredito nito, kundi yung talagang matapang na desisyon ni General Torre na sinugal niya ng kanyang karera. Kasi kung wala si Kibuloy doon, masisisante rin siya. Andoon. Ibig sabihin, kahit sumuko pa sa military officer, ito si Kibuloy, ito saan ba nangyari ang pagsusuko? Ang pagsusuko po ay nangyari mismo sa loob ng KOJC compound. So, ibig sabihin, nangyari ito, sa tingin ko ay sukol na rin si Kibuloy at saka yung kasama niya. At the good thing there is, 5 sila. Nandun si Ingrid Canada, si Crescente Canada, si Sylvia Simanes, at saka si Jacqueline Roy nakasama. So, 4 pang 5 si Kibuloy. So, ibig sabihin naman yan, ay ang tanong ko lang naman dito, kanino mapupunta ang 10 milyon? Alright, sinabi nila na ang 10 milyon na pabuya ay nanggaling sa isang pribadong tao. Mind you, walang ibang pribadong tao na nakita ako na interesado kay Kibuloy. Wala, kahit sabihin natin yung mga biktima niya, walang ang pera yun eh. So, sino kaya? So, ngayon, ang tingin ko lang dyan, ang nagbigay ng budget na, alam mo sino? Sa tingin ko, walang iba kundi Federal Bureau of Investigation ng United States of America. Mas interesado kasi yung Amerika na mahuli siya at eventually madadala doon sa paglilitis sa California District Court na kung saan sinampa ang kaso. Ang kaso ni Kibuloy doon, magsisimula ang hearing sa California District Court ngayong November 5, 2024.
At ito naman ay matapos na pinirmahan ni US District Judge Terry Hatter na ayon sa hiling ng mga abogado ni Quiboloy na kung pwede ilipat ang paglilitis, ang panimulang paglilitis sa California District Court sa Los Angeles, California mula March 19, 2024 at papunta sa November 5, 2024. At ang kasama ni Quiboloy naman doon na akusado ay mga tao niya na si Felina Salinas, Gaya Cabactulan, Marisa Duenas, Amanda Istopare, si Bettina Padilla Roses. Yan ang mga kasama niya dyan. So ang kaso na mas matindi, ang kaso nila roon. Ang kaso nila roon ay sobrang dami, may mga trafficking din at mga minor ang mga kaso laban, ang kasong kinaso laban sa kanya mga minor ang kanya biktima. So mga Pilipina rin. So ito yung decision naman ng California District Court. The court has read and considered the stipulation regarding request for continuance of trial date. Ibig sabihin ng continuance, postponement na, and findings of excludable time records, time periods pursuant to Speedy Trial Act filed by the United States of America and defendants Felina Salinas, Gia Cabactulan, Marisa Duenas, Amanda Estopari, and Bettina Padilla Roses. The court hereby finds the stipulations which this court incorporates by reference into this order demonstrates facts that support a continuance of the trial date in this matter and provides good cause for finding of excludable time period to the Speedy Trial Act. The court finds that, number one, ends of justice served by the continuance outweigh the best interest of the public and defendants in speedy trial. 2, failure to grant the continuance would be likely to make continuation of the proceeding impossible or result in miscarriage of justice. 3, the case is so unusual and so complex due to the nature of the prosecution and the number of defendants that it is unreasonable to expect preparation for pre-trial proceedings or for trial itself within the time limits established by the Speedy Trial Act. Number 4, failure to grant the continuance would deny all counsel for defendants the reasonable time necessary for effective preparation, taking into account the exercise of due diligence. And number 5, the time period of March 19 to November 5, 2024 constitutes a reasonable period of delay. Therefore, for good cause shown that jury trial sila ha, ibig sabihin, haharap si Quiboloy sa mga tao, ang mga tao ang husga sa kanya. This matter is continued from March 19, 2024 to November 5, 2024 at 10 a.m. The time period of March 19, 2024 to November 5, 2024 inclusive is excluded in computing the time within which the trial must commence pursuant to 18 U.S.C. subsection 3161, paragraph H, paragraph 6. Okay. Defendant shall appear in courtroom 9B at the Federal Courthouse, First Street, Los Angeles, California on November 5, 2024 at 10 a.m. So yan po ang isang kaso sa Amerika na kung saan atat na atat ang Federal Bureau of Investigation na makuha siya. Actually, very special case ito sa FBI, itong kay Quiboloy. Sapagkat po, ilang beses na po nangyari sa Amerika na kung saan ang mga kulto ay may mga kaso sila na kulto at talagang tinututukan ng Federal Bureau of Investigation. Kung matandaan niyo sa Waco tragedy, yung parang Quiboloy din yun na patay sila lahat, nagpakamatay ata sila lahat. Siyempre, yung matinding paniniwala that nothing can save them but except the death that will serve the interest of what they call as God's interest. So ngayon dito, ang 10 billion sinasabi, 10 million na pabuya ay akin lang yun ha. Nanggaling po, wala nang iba. Based on my reasoning, logical reasoning lang. Nanggaling sa Federal Bureau of Investigation. Kaya kung nahuli sa ngayon, malamang ay hindi pa makukuha yung timeline at hindi pa dadalhin si Quiboloy sa November 5, 2024 hearing doon sa Los Angeles, California. Maramang ang si Quiboloy, delay pa siya, tatapusin muna yung trial dito sa Pilipinas. At ang trial dito, ang kakasuhan ay si
uh, Apollo Carion Kibuloy, ang kanyang assistant na si naunang nahuli si Pauline Canada, kapatid ni Pauline Canada na si Crescente Canada, at ang kapatid pa nilang isa na si si Canada rin ang apelyido, mamaya maalala ko. Ang isa si Sylvia Simanes at saka si Jacqueline Roy. Ingrid Canada pala. So yan, sila ang mga akusado diyan. So dito, pag matapos ito, ang in-expect, kailangan natin siguro tayo magsabay-sabay na demand sa ating Facebook. Marathon trial. Para matapos na kagad. Pag magkaroon ng marathon trial, 1 buwan lamang matatapos niyang hearing. Sinisiguro ko yan. Kasi bakit? Sino ba? Ilan bang yung testigo? Ang testigo dyan ay number 1, si alias Amanda, na ang pangalan ay si Bliselda Sanchez Portugal. Ang sino pang ibang testigo? Yung police investigator. Sino pang ibang testigo? Yung iba siguro may 2 pa. So 4 siguro nanay niya o kapatid niya na kasama rin doon sa KOJC. So maximum of 4 witnesses. So 4 ang testigo ng fiscal laban kay Kibuloy ay 4 na araw, tapos na yan kung kada isa. Pero kung umaga hapon ng hearing, 2 araw lang, tapos na yung paglilitis. At bibigyan naman ng pagkataon si Kibuloy magdepensa. So sino naman ngayon ang mga testigo ni Kibuloy? Ina-analyze natin ang kaso ngayon. Mayroon bang ibang gagamitin ng mga device o ng ebidensya? Sa totoo lang, ang ebidensya dito na nakikita ko ay labanan sa salita ni Blenda Sanchez Portugal, laban sa salita ni Kibuloy, sa salita ni ang pinakabida doon, si Jacqueline Roy, at yung iba pa na si Sylvia Simanes, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at saka si Pauline Canada. Ngayon, imaginin mo, ang kabila si Kibuloy ang magsasalita laban sa kanila. Ang isa pa magsasalita si Jacqueline Roy. So, ibig sabihin, 5 rin sila magsalita. So, kung tutuusin, kayang-kaya to, wala pang 2 linggo tapos na yung trial at pwede na kagad magdesisyon nito yung judge. O, ngayon, ang isa pang patunayan dyan, hindi lang itong pag-rape. Yung pagbitbit pa kay pagdala sa magkakapatid na kay Amanda at saka sa kapatid niya mula sa Pasig City papunta sa Davao City. Doon pumapasok ang qualified trafficking. So, doon naman, ang isang testigo naman doon ay siyempre kung sino nila ang kapatid niya, siyempre kasama na nanay niya. So, malamang marami na yung napakarami na yung 5-10 testigo na ipipresenta laban kay Kibuloy. So, sa ulitin ko, sa 10 testigo, kayang tapusin niya sa 5 araw kung 2 testigo ipresenta kada araw. Pagkatapos, depensa naman si Kibuloy, ang depensa niya ngayon, siya, salita yung 5 sila, plus sino pang iba, sabihin natin 10 rin. So, sa loob ng 1 buwan, dapat sana matatapos ng kaso at masintensyan. Kung masintensyan, which is I'm positive and confident, masisintensyan talaga si Kibuloy without any intention to influence the mind of the judge who will handle this case. Opinion ko lang yung judge, ha? Opinion ko lang yan. Do not duplicate my opinion. Make your own opinion after you hear all of the witnesses and the evidence presented. So ito, kasong rape. So ibig sabihin, walang dokumento masyado. Wala namang doktor na involved dito kasi hindi naman medical set, hindi naman medical exam si Blenda Sanchez Portugal kasi matagal na nga nangyari, 17 years old pa siya. So it is now a battle between sa salita ni Canada, ni Amanda, alias Amanda, na laban sa kanyang tinuturo ng grip sa kanya, sa kay Kibuloy at saka kay Jacqueline Roy. Kasi sinabi rin ni Blenda Sanchez Portugal na nagbitbit sa kanya, papasok sa kwarto, ay si Jacqueline Roy. So yan po ang mangyari na senaryo. Pagkatapos diyan, kung mag-1 kayang-kaya pa bitbitin si Kibuloy, dadalhin sa Amerika. At doon naman siya haharap ng
matinding trial. Mas malaki, mas marami ang mga biktima roon. Sobrang dami ng counts ng kaso doon. At doon nag-aantay sa kanya jury. Sa Pilipinas, isang judge lang maghusga. Doon sa California, nag-aantay sa kanya ang jury. Ibig sabihin ng jury, yung 12 tao mula sa komunidad na nirapol, kinuha ng korte at sila ang maghuhusga kay Kibuloy. Yan po, nakahanda na yung mga jury doon. Umpisa na lang sa November 5, 2024. So ngayon, balik tayo sa tanong natin. Sino ba't kaya dapat bigyan ng pabuya ng 10 milyong piso? Walang iba. Si General Torre lamang ang nakakaalam. Kasi hindi isusugal ni General Torre ang kanyang karangalan bilang isang PNP General kung hindi siya sigurado sa informasyon na nakuha niya. So gano'n lamang po. Talagang kuminsan na tactical move na lang naman niya sa kanya. Kuminsan matinding paniwala ko. Kumbaga binabanggit lamang niya paniwala pero hindi niya lang binabanggit for tactical reasons na hindi niya man mahuhuli yung kanyang diskarte at napilitan nga, although hindi sa kanya sumuko, sa kanya pa rin natin i-credit yan. Bakit? Kung hindi siya sumugal dyan, ay hindi na napilitan sumuko si Kibuloy. Kaya sumuko silang 5, doon sila sumuko kay General Edmundo Peralta, na official ng Philippine Army na naka-assign sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. So, but be that as it may, what is important is tapos na ang paghahanap kay Kibuloy at bagong chapter na naman ang magsisimula. Ang chapter ng paglilitis. Yan naman po ang susundan natin. Okay? Magano naman tayo ngayon. Pero ang problema dyan ni Risa Hontiveros at saka ni Win Gatchalian, hindi na nila pwede tawagin yan. At kahit tawagin man nila sa Senado at pasalitain, hindi na magsasalita yan. Sigurado ako na hindi pwedeng pilitin ng Senado si Kibuloy. Just the same na dahil nasa ilalim na rin ng korte yung kaso ni Alice Go, just the same, ganun din sasabihin niya, hindi na magsasabi ng totoo kung sino ang mga tao sa likod niya, kung kanino nanggaling ang pera. Just the same, ganun din kay Cassandra Leong na hindi rin siya magbibigay. At sa ngayon, si Cassandra Leong nakadetain sa Senado, pero si Alice Go nakadetain sa PNP Custodial Center. At itong si Kibuloy at ang kaapat na kasama niya na si Ingrid Canada, si Crescenti Canada, tapos si Sylvia Simanes at saka si Jacqueline Roy ay doon din sa PNP Custodial Center ikukulong. So ngayon, paano ngayon makikita-kita si Kibuloy at saka si Alice Goron? Si ano na lang, yan na lang, siyempre side story na lang yun. Kung ano man ang meron dyan, let us be prepared. Siguro, kung kailan dyan, dapat bukas o within the week, basahan na ng kaso si Kibuloy doon sa korte para tuloy-tuloy na ang trial. At pupunta sa Maynila yung kanya mga abogado na si Attorney Israeli Tuturion at saka si Attorney Tupasio. Tatayo rin na abogado raw sa kanya. So in short, makita mo, dalawa ang hawak ni Attorney Tupasio. Si Cassandra Leong at saka si Kibuloy. So ngayon, ang iba naman kay Alice Go, ang kanyang abogado ay si Joseph Stephen David. O David, kasi Pilipino, David, hindi David. So anyway, be that as it may, magbabati na lang ako sa lahat, no? Violeta Bacamonte, mabuhay po si General Torre at mga kapulisan. Dapat magkahiwalay ang kulungan. Ano kayo kung magkasama sila? Maglalaro sila ng tong its. Hindi kayo mag-alive forevermore. Tapos, Henry Jubilla, Bantag next. O si Bantag naman dapat, Project Bantag. Henry Jubilla na, tapos si Chair Arnaiz, good job for General Torre. Maricoy, saan ba galing si Kibuloy? Bakit naka-scarf? Style niya naman, noong araw pa nag-scarf eh. Eduardo Tolentino, magaling sa kasamaan ang mga politician kasama si BBM. Henry Jubilla, Sir Toto, dapat sunod mahuli si Bantag. Eduardo Tolentino, malaki ang pera ni Abalos, $10 million. Dollars ba, hindi peso? So, revenge, Bunbuyaz, Kibuloy, all expenses paid off to US of A. Maghintay na kayo kay Kibuloy sa kulungan ang mga hard criminals soon para tigiin siya gaya ng mga famous big-time American criminals. Sebastian Sartin Gonzaga, surrender si Kibuloy sa FBI.
Jess Aliga, good evening po, Engineer Toto Kabunyog for Senator Kausing. Tapos buy and sell, AFP militar ibigay, wag sa PNP. O sa AFP daw ibigay sa 10 million. Joey Panlamig, outfit ni Kibbs mukhang ready na papunta sa US. IT admin kay Stephanie Ibarra, may 10 million na siya. Makapahinga na, pek niya. Sino ba yun? Pagit naman salita. PW na nga mag-BF ng iba. Si Stephanie, yan patay yung girlfriend niya. Oo, tama. At si Andy Tutanes, bot-bot ni mong kalbuha. Kontrapartido ito. Sunny day. Thanks po, Miss Violeta. Same goes to you. Joseph Guzman, it's time for you to face the music. The long arm of the law finally caught up with you. Have a look. These words, justice and integrity aren't display and official seal. Justice bow. Okay? Joey, a good PM po to nito. Paz Santiago, do more research. Violeta Bacamonte, good evening to you too. Okay. Cesar Irarte, tama kasi natuto. Yan din ang hinala ko sa US government. FBI nanggaling ang 10 million pabuya. Sunny day, Miss Violeta, good evening din po. Roland P. De la Cruz sa PNP ka General Torre. Virginia Parkinson, good PM, Sir Toto, Senator watching. Violeta Bacamonte, lumabas ang daga sa lunga dahil kukunin siya ni General Torre at mga kapulisan. Rodolph Plum, nagkamali ng litaw si Kibuloy at si Kiburat. Doon lumitaw sa KOJC Arena imbis na jet plane niya. So Net Reyes, Kabiloy came out from Antarctic region wearing winter antique scarf. Bingo. Agustin Mondragon, engineer, dapat ibigay ang pabuya ng 10 million sa mga pulis na nagtrabaho sa paghuli ni Kibbs. Cesar Irati, tama kasi Toto, yan din ang hinala ko, FBI, US government. Netres Kibuloy came out from cold Antarctic. Violeta Bacamonte, Dolores Calayag, Iwatani JP, good EM Toto Kausing, sana sa mga biktima ni Kibuloy mapunta, lalo na yung mga gustong tumistigo pero walang kakayanang money problem. Judy Batan, okay na huli ang nasya. Juliana Critchfield, ay sorry, general po pala si Sir Tori. John Baldonado, Arnel Salvador watching from San Francisco, USA. Risa Price, it should spread out to all PNP that helped to capture him. Hello po, watching from Seattle, Washington, USA, US. Time check. Sa talking about Seattle, ay magandang umaga. Good day kay Ernesto Lagramada. Sebastian Sartin Gonzaga, magandang gabi po sir. Senator Toto Kausing. Frederick Iloro, good evening. Attorney Toto Kausing, the best Senator 2025 ng Masang Pilipino. Good health. Alex Ulin, good evening. Annalisa Community, good evening. Okay, Joseph Franz Guzman, gising kay Toto Kausing, it's time for you to face the music, the long arm draw. Nabasa ko na pala to. Juliana Critchfield, greetings ka Toto, para sa akin ibigay kay PNP Chief na si Torre dahil siya po ay nasigasig at matyaga. Kaya dapat biyayaan siya. Erlinda Sarmiento, hello Dr. Toto. Bernardo Minjula, Egnalag. Okay? So yan po ang ating mga babatiin. No? Sino pa bang iba? Si Joe Catalan Upilas. Tapos Johnny Nosa. Tammy Flores. Saan nakagsuko? Si QGC Compound o sa Kindapawan? Hindi. Sanabi sa GMA na balita sa QGC Compound daw. Lumabas siya doon. Sumuko siya kay Edmundo Peralta, General Peralta. Rodrigo Hodril, malaki ginastos ng gobyerno sa pagkahanap kay Pacquiao. Tammy Flores, Henry Villa, Bunyog Party List, Bunyog, boto ko yan. Raul De Leon Kijer, ano na ngayon? Sabi mo, ginto ang hinahanap ko rin sa QGC. Sabi ko lang baka ginto. Okay? Johnny Nusa, kahit kanino nanggaling 10 million, hindi na issue yan. Di lang 10 million, Sir Toto, may kasama ng tig 1 million. Ito, mayad gabi, maayong gabi. Katoto, Rodrigo Hodrial, pwede bakasuhan mga QGC members. Wag na, hayaan na, wag na kasuhan, magka-issue politics pa yan. Kasalanan po ito ni Jose Marichan. Unti-unti, naglalabasan. Helen Bagyo, sana sama-sama sila sa kulungan para doon na sila mag-selfie-selfie. O nga, selfie capital naman ngayon, mag-selfie-selfie doon si Alice Good, saka si Kibuloy. John Kabayan Macabasco, Engineer Toto, good day, watching from Lipa City with Bunyog supporters. Thank you po. Michael Malgapo, sabi ng vlogger ni Kibuloy, sumuko daw, magsusuko na kaya manapagpahuli
So, hindi, sabi naman ng GMA, in fairness to them, sabi ng mismo si si Colonel Jane Fajardo, siya mismo nag-confirm na sumuko, no? Nag-surrender. At tapos Crisaldo Constantino, US Marshal, ready ng kunin si Kibuloy. Maricoy, kanino napunta ang reward sa 10M? Hindi natin alam kung kanino mapunta. Jess Aliga, wala si Steve Ibarra, maaring nasa langit na kaya. Ay si Steve Ibarra, siyempre hindi naman siya, wala naman siya kaso. So maaring umuwi na lang. So Alexander Tandimuega, good evening everyone. Rosemary Morales, nahuli sa bundok si Kibbs na huntingero. Vlog, congrats. Our house, our Raus, sana si Bantag na ang susunod na mahuli. Kasi si Tevez, ongoing na ang proseso sa pagpauwi sa kanya. Raymond Jeremia, inimbitahan ko ang BM na DDS dahil nagsiselebrate ako sa pagkakahuli kay Kibbs. Henry Hobilla, Violeta Bacamonte, Eduardo Tolentino. Tapos, sino pa? Chair Anais, Maricoy, Henry Hobilla, Eduardo Tolentino, Revens. Okay, nabasa ko na lahat at siguro naman at patama na para magsabi na hello, Kibuloy. Lerms, Big C, para sa kampo din lang nila napunta ang Pabuya kasi doon siya sa AP sumuko. Hinintay niya ang timing bago ma-open ang bunker. Actually, walang bunker nakita eh. Di ba? Hindi na importante yun basta kayo na sumuko siya. Pasok ICC, next is Digongyo. O, bantay naman natin kay Digong Sumuko, hindi nahuli. Okay, tama naman. Sumuko naman in fairness. Sumuko naman talaga. Kaya lang, pag suko niya, nasukol na siya. Sa totoo lang, kung ako mag-analyze. Akin lang yun Gagawin ni Pastor Kingdom ang jail. Ano sabihin ng King Jail? Kingdom of Jail. Kingdom of, baliktad Kingdom of City Jail dapat, no? Kingdom of JC. So may negotiation na pala na papasokin ng PNP ang building na hindi pa napasok ng PNP kaya doon bumigay na sumuko si Kibuloy, sabi ni Fox si Fajardo. Well, Perez, Sebastian Sarting Gonzaga, Revens, Michael Malgapo, magandang gabi pati si Mikoy. Magandang gabi, Kibuloy.